Tanggapin ninyo. Ang pagpapala at walang hanggang pag-ibig ng ating Ama sa bawat isa sa inyo. Lagi na. Ang lunduyan o ang pook na ito ay hindi isang tulay na dito kayo ay magpaparit-parito. Nasa inyong pagtawid, kayo ay nagmamadali na makarating sa paroroonan at lalong higit sa inyong pagbabalik sa tahanan o sa alimang lugar na kayo ay nagbuhat. Sapagkat ang mga mag-aaral at lalo na ang mga kapatid na umaasa at humihingi ng pagkalingang para sa kanilang karamdaman, ay kayo ay mga nagsisitawid sa buhay na nagmamadali. Na hindi minumuni-muni ang kahalagahan ng pook na ito. Na kahit buong buhay ninyo o panahon ay gugulin, na makamit ang tulong na inyong hinahangad upang malapatan ng lunas. At kung hindi isaalang-alang ang mga bagay at layunin ng inyong sarili, sapat ba na matanggap ang tulong na dihayag? Nakakatotohanan namang halos kalahati na ng inyong buhay ay ginugugol ninyo sa paulit-ulit na paghingi ng awa ng lakas upang mabigyan ng lunas ang inyong kirot ng mga laman. Nalalaman niyo ba ang kahingian at ang lihim, ang kasagraduhan ng lugar na ito, lalo na sa mga kaluluwang naghahangad ng kagalingan o kaginhawangan sa mga kirot ng laman? Mga mananawid dito sa kalupaan, hanggat hindi ninyo nauunawaan ang lihim na lakas na nais ninyong matanggap at maibigay ng mga talaytayan o sino mang natakda na kayo ay tulungan,
hindi mananatili sa inyong laman, sapagkat hindi matanggap ng inyong espiritu na siyang tunay na ako na nakakaramdam ng katotohanan ng kirot ng winiwika ninyong karamdaman. Bakit pagkalipas lamang ng ilang oras o sa paghakbang na muli pabalik sa inyong tahanan ay nararamdaman na naman ninyo ang di maipaliwanag na kagulumihanan, pag-aalinlangan sa natanggap mong biyaya mula sa awa at pag-ibig ng ating Ama. Sa panahon o paghakbang ng iyong pagtawid o pagpasok dito sa alimang pintuan ng lunduyan, ikaw ba ay nakaugnay na? Napaulit-ulit na dumadalangin, mabigyan ng lunas ang iyong karamdaman? Sa kabila ng katotohanang marumi ang iyong isipan, hindi sa paggawa ng masama sa iyong kapwa, karumihan sa pagdadala mo ng iyong buhay araw-araw na hindi mo pinagpapahalagahan at ginagamit ng may talino ang iyong lakas. Lakas na ikaw ay nakatatayo pa. Lakas na ikaw ay mayroong pang maliwanag na isip. Nagagamit mo pa ang iyong pandinig, iyong paningin at ikaw ay nakakakampay pa. Ngunit bakit nagiging dalahin ka ng iyong kapwa? Ang malinis na kaisipan ay nababatay rin kung paano mo gugugulin ng makabuluhan at may kabaitan ang iyong lakas sa araw-araw, sapagkat ito ay biyaya ng may kapal upang ikaw ay bigyan pa ng pagkakataong makagawa, lalo pat ikaw ay mag-aaral at nalalaman mo ang batas sa paggawa na meron ng kaalaman na tinutubok ng iyong damdamin. At ito ay sinusuhayan ng malakas na kalooban na ito ang nag-uutos, nakikiusap kaya o nagsasabi na ikaw ay pumusad. Hindi sapat ang pang-araw-araw na mga gawain sa buhay na mula sa pagsikat ng araw at sa panahon ng iyong paghimlay ay paulit-ulit na binibigyan mo ng paghahalaga ang mga gawaing pansarili para sa iyong mga tinatangkilik. Lakas na mabilis maubos, sapagkat ang lakas ng damdamin
na hindi pa nasasapol at naunawa ng iyong pag-iisip kung paano ang lakas na yan ay magiging makabaluhan. Bakit sa maraming panahon ng inyong pakikisalamuha, pagtataguyod, ay natatagpuan mo pa rin ang sarili mo ang walang kapanatagan, at ang gumigising dito ay ang mga kirot ng laman na paulit-ulit na humihingi ka ng tulong at ng awa dito sa lunduyan. Ang mga lakas na yan ay ang sinasabi nating bagamat kaakibat ng pananampalataya. Kung wala kang kaalaman kung paano ka magiging isang manggagawa sa abot ng iyong kakayahan, ito ay hindi magiging isang kapangyarihan o lakas upang ikaw ay makausad at makagampan at makilala mo ang halaga ng buhay na ito. Mga mag-aaral, sa pagpasok ninyo at pag-upo ninyo sa mga likmoang yan, handyan na, umiikot na sa kabilugang ito ang tinatawag na magnetismo. Sa larangan ng agham ay nalalaman ninyo sa sangay ng fisika, katotohanang umiiral ang bigat, batas ng gravitasyonal, batas ng pang-akit. Kung marumi ang iyong isip, mahina ang iyong kalooban, anong uri ng pang-akit na batas sa iyong kapaligiran ganong humihingi ka ng awa at tulong sa kabatlayaan sa pamamagitan ng mga talay-talayan? Hindi lamang ito para sa mga kapatid, kundi higit sa mga talay-talayan na ang paghahanda ay hindi sapat na ipikit mo ang iyong mga mata. Tumahimik ka sa likmo ang iyong kinabibilangan. Ngunit katotohanan ang isipan mo ay sumasipalipawpaw sa iba't ibang hemispira ng alangaang na ito. Nasa iyong pagdako ang paghahanda ay dito umuusbong ang layunin ng pag-ibig na ikaw ay makatulong. Nalalaman mo kung paano ang hinihinging lakas ng iyong sarili upang ito ay masagap ng kapwa-magnetismo na iyong ibibigay dito sa loob ng luntuyan. At ang isa pang batas sa larangan ng agham, hindi lamang ang atraksyon ng isa't isa, kundi ang elektromagnetiko na taglay ng bawat isang katawan laman dito. Hindi lamang atraksyon, kung paano ang tumatanggap ng tulong, ng lakas ng isang naghahangad na mabigyan ng awa, ay ito ay manatili o tinatawag ninyong retensyon. Pero katotohanang dahil sa magnetismong itong umaakit na siyang nangingibabaw, katotohanang mga mag-aaral, ang ibinibigay ninyong tulong sa may karamdaman, sa inyong paghaplos, sa inyong manipulasyon, na uri ng pagbibigay ng kagalingan ay hindi magtatagal. Sapagkat sa pagbabalik, matapos makatawid at makarating sa kanyang patutunguhan, mananatili ang batas ng elektromagnetiko, kinapapalooban ng atraksyon, repulsyon, retensyon na hindi kayang manatili sa kakulangan ng nagbibigay tulong at
tumatanggap. Kaya hanapin ninyo sa inyong sarili hanggat hindi nyo nalalaman ang katotohanan ng sensya o hagam na papaloob sa pagtulong at pagtanggap. Ilang oras lamang, ilang minuto lamang at mabibilang at babalik ang kirot na inyong nararamdaman. Kaya, at lalong hindi kayo magiging isang alulod ng bahay na may kapakinabangan lamang at humihingi ng tulong. Nauong taglabang sa panahon ng tag-ulan, sapagkat hindi gayon ang bawat isa ay may halaga na napapaloob sa batas na likas, na infallible, na ito ay ang higit na kaalaman, kabuuan ng katakilaan ng pagbibigay tulong at pagtanggap na nalalaman ninyo sa kabilugang ito kung paano ito tatanggapin, ano ang layunin, paano ito pagyayamanin upang hindi na kayo parit-parito sa tulay ng paghahangad at paghihingi ng tulong dito sa direksyong ito ng mga kabatlayaan. Meron ba tayong bagong tutulungan? Wala po. Kung ganon, tayo ay magpapatuloy ng gawain sa ibaba.